Kabanata 3411. Sigurado ka ba dito? Alam mo kung gaano ito kadelikado. Nag-aalala si Peterson na si Dustin ay masyadong mapusok. Oo, Master. Kilala mo rin ako. Alam mo na kapag nakapagdesisyon na ako, hindi na ako babalik sa sinabi ko. Sumagot si Dustin ng may kumpiyansa at determinasyon. Alam ko, kaya lang medyo nag-aalala ako. Pero dahil nakapagdesisyon ka na, sasayangin ko lang ang oras ko para kumbansihin ka kung hindi. Sa wakas, nagbigay ng pagsang-ayon si Peterson. Noong nakaraan, nakipagsapalaran si Dustin sa mundo ng kadiliman. Nag-aalala ang lahat tungkol sa kanya. Kabilang si Peterson. Ngunit pinatunayan ni Dustin ang kanyang sarili hindi lamang sa paggawa nito ng buhay kundi sa pagkakaroon din ng maraming mahahalagang kayamanan at mapagkukunan mula rito. Napakalakas din ng pakiramdam ni Peterson na nakuha ni Dustin ang magulong puno ng mundo at ibinalik na ito sa fallen immortal cosmos. Hindi niya naramdaman na kailangan pangharapin si Dustin tungkol dito o tanungin ang iba tungkol sa kanyang kutob. Sa maliwanag na bahagi, mas kaunting mga tao ang nakakaalam na si Dustin ay may magulong puno ng mundo. Mas mabuti para sa lahat. Naniniwala rin si Peterson na ang swerte ay nasa panig ni Dustin. Ang binatang ito ay nakatagpo na ng napakaraming walang pag-asa na mga sitwasyon ngunit nagawa niyang ibalik ito ng mag-isa. Sa kasong ito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang magtiwalang muli sa kanya. Well, alam kong ikaw ang pinakaangkop na gawin ang gawaing ito. Mag-ingat at huwag masyadong padalos-dalos. Inaprubahan din ni Jarvis ang desisyon ni Dustin at nagbigay ng kaunting payo. Kung ganoon, ang pangkat na pupunta sa Fallen Divine Valley ay bubuoan nina Ingram, Tyrone, at Dustin. Maya-maya ay nag-anunsyo si Devin. At saka, narito ang 21 Jade Sleep. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng isang omnipotent skill ng direkta mula sa Jade Emperor at Queen Siobhan. Kapag nahaharap ka sa matinding panganib o isang napakahirap na sitwasyon, durugan ang isang piraso ng mga Jade Sleep na ito. Magpapatawag ito ng napakalaking kapangyarihan na katumbas ng todong pag-atake ni Jade Emperor at Queen Siobhan. Iiwan ko ang mga ito sa iyong mga kamay. Kaya gamitin mo ito ng matalino. Babala ni Devin habang iniaabot sa kanila ang mga Jade Sleep. Hinati niya ang mga ito ng pantay-pantay at nagbigay ng 7 piraso sa bawat isa sa 3 magsasaka na patungo sa Fallen Divine Valley. Ang bawat Jade Sleep ay naglalaman ng kapangyarihang katumbas ng isang todo atake ni Jade Emperor at Queen Siobhan. Ang bawat banal na Diyos na naruroon ay ganap na nabigla. Naisip na lang nila kung gaano ito kalakas habang tinitingnan nila ang bawat Jade Sleep. Bilang dalawang nangungunang figure ng Heavenly Court, si Jade Emperor at Queen Siobhan ay nagtataglay ng mga kapangyarihang makayanan ng lupa. Iilan lamang ang mga magsasaka na maaaring tumugmasa kanilang mga kakayahan. Kung tutuusin, medyo mababa lang daw ang kanilang lakas kaysa kina Parker at Althea. Ibigay ang aming lubos na pasasalamat kay Jade Emperor at Reyna Siobhan. Sina Dustin, Ingram, at Tyrone ay napuno ng kagalakan at pananabik. Masigasig nilang tinanggap ang mga Jade Sleep at mabilis na itinago ang mga ito. Pagkatapos, ikinaway ni Devin ang kanyang kamay, na nagpapakita ng 3 space ring na lumutang sa harap ng 3. Bilang karagdagan sa mga Jade Sleep, tanggapin ang mga space ring na ito na naglalaman ng ilang mahahalagang kayamanan. Namula rin kay Jade Emperor at Queen Siobhan. Alam nating lahat na ang pakikipagsapalaran sa Fallen Divine Valley ay hindi madaling gawain. Hindi ka masyadong sigurado, kaya mas mabuting magkaroon ng higit pa kaysa kulang. Sa ngayon, bibigyan ka namin ng ilang oras upang maghanda para sa iyong misyon. Bibigyan kita ng update kung kailan ka aalis. Sa lalong madaling panahon, bilin ni Devin sa kanila. Nga pala, Ingram, sumama ka sa akin. Bago ka umalis 3, tutulungan kitang makabisado ang ilang lihim na kasanayan na magiging malaking tulong sa iyong misyon. Sabi ni Devin habang lumingon at tumingin sa kanyang alagad. With that,
Nagmamadali siyang umalis kasama si Ingram. Well then, if you'll excuse me, maghahanda din ako para sa misyon. Sabi ni Tyrone at tuluyang umalis. Dustin, nakita kong ginamit mo ang Introduction to Vital Energy Circulation. Alam ko na ito ay isang bawal na lihim na kasanayan ng Triple Sec. At mas maaga, nang ilabas ko si Yale. Nakita ko ito sa kanyang labi. Sabi ni Jarvis. Lumapit siya kay Dustin at binigyan siya ng isang jade slip na tila naglalaman ng isang tiyak na kasanayan sa martial arts. Na may kakaibang mukha. Kinuha ito ni Dustin at mabilis na sinuri ang nilalaman nito gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Ito ang Triple Avatar Skill. Bulalas ni Dustin nang makita ang pambihirang kasanayan sa martial arts. Ang Triple Avatar Skill ay isa pang ipinagbabawal na lihim na kasanayan na kabilang sa Triple Sec. At kumpara sa Introduction of Vital Energy Circulation, ang isang ito ay mas sikat. Gamit ang Triple Avatar Skill, madaling makagawa ng tatlong malalakas na avatar ng sabay-sabay. Mayroong talagang maraming mga lihim na kasanayan sa iba't ibang mga mundo na magbibigay daan sa isang magsasaka na lumikha ng kanilang sariling mga avatar. Ngunit kung bakit kakaiba ang Triple Avatar Skill ay ang tatlong avatar ay magkakaroon ng parehong antas ng lakas gaya ng sa caster. Nangangahulugan ito na ang magsasaka ay maaaring lumikha ng dalawang magkatulad na kopya ng kanyang sarili, na nagtataglay ng parehong lakas, bilis, at lahat ng iba pang aspeto. Sinabi ng mga alamat na ang isang magsasaka na gumagamit ng pambihirang kasanayang ito ay maaaring ipatawag ang dalawa pang bersyon ng kanyang sarili. Una, ang isa mula sa kanyang nakaraang buhay. At, pangalawa, ang isa sa kanyang susunod na buhay. Ang kasanayang ito ay maaaring makagambala sa pagkakasunod-sunod ng espasyo at oras. Napilit na tinitipon ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na buhay ng isang tao sa isang timeline. Ito ay uri ng ligaw na isipin. Maaaring ipatawag ng isang tao ang kanyang tatlong bersyon at makipaglaban sa tabi ng isa't isa. Isang bagay na imposible na ang bihirang kasanayang ito lamang ang makakagawa. Ang Triple Avatar Skill daw ay may kaugnayan sa isang misteryosong larangan. Kung mahusay itong pinagkadalubhasaan ng isang cultivator, maaari rin siyang magkaroon ng maraming iba pang makapangyarihang kakayahan bukod sa paglikha ng tatlong makapangyarihang avatar. Gayunpaman, sa tingin ko ang Triple Avatar Skill na naitala sa Jade Slip na ito ay maaaring bahagyang hindi kumpleto. Kaya ipinapayo ko sa iyo na gamitin lamang ito bilang isang sanggunian. Hinihikayat kitang mag-practice ng madalian o baka masaktan ka. Mahigpit na binalaan ni Jarvis si Dustin. Sige na. Salamat sa tip, Master Jarvis. Sagot ni Dustin na may pagpapahalaga. Noong araw na pinabagsak ni Jarvis si Yale, personal na nasaksihan ni Dustin ang kapangyarihan ng Triple Avatar Skill. Napansin niya na ang pag-atake ng mga avatar ay hindi kasing lakas ng inaasahan. Nangangahulugan ito na ang mga avatar na ginawa ni Yale ay mas mababa sa kanyang tunay na pagkatao. Ginamit lang niya ang skill para dayain ang kalaban. Sa makatuwid, inakala ni Dustin na hindi pa nakakamit ni Yale ang buong potensyal ng Triple Avatar Skill. Kung hindi magagawa ni Jarvis na alisin ang lahat ng kanyang mga avatar ng ganoon kadali. Guro, gagamitin ko ang natitirang oras upang linangin sa pag-iisa at ihanda ang aking sarili para sa misyon. Sabihan mo lang ako kung aalis na tayo. Tanong ni Dustin kay Peterson. Fine. Alam kong sasabihin mo yan. Tumango si Peterson at hinayaan si Dustin na gawin ang kanyang bagay. Dahil doon, agad na nag-teleport si Dustin sa kanyang sarili pabalik sa Fallen Immortal Cosmos. Pumasok siya sa kanyang lihim na silid at sinimulan ang kanyang paglilinang. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, biglang lumipad palabas ang isang space ring at lumutang sa kanyang harapan. Ito ang space ring na ibinigay ni Devon kay Dustin. Ayon kay Devon, ang Jade Emperor at Queen Siobhan ang personal na nag-utos na ibigay ang space ring sa mga cultivator na tatayo sa Fallen Divine Valley. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at maingat na tiningnan ang laman ng singsing. Nako, napakaraming kamangha-manghang kayamanan dito.
Bulalas ni Dustin habang kumikinang ang kanyang mga mata nang makita ang mga mahalagang yaman na ipinagkatiwala sa kanya. Ang space ring ay napakaluwang. Ngunit ito ay ganap na puno ng lahat ng uri ng mahahalagang bagay. Sa loob, nakita niya ang mga high-grade na table task. Hindi mabibilang magic treasures, mahalagang likas na yaman at mga divine crystal na nakatambak sa loob ng space ring. Teka, ano te? Mabilis na natuon ang kanyang mga mata sa pares ng mahiwagang kayamanan ng mahika. There's no mistaking it. Ito ay mga magulong magic treasures. Hindi napigilan ni Dustin ang kanyang pananabik nang mapagtanto niya kung ano ang mga magic treasure na iyon. Na naglalabas ng napakalakas na nakakatakot na aura. Malaki ang pagkakaiba ng mga magulong kayamanan sa mahika sa mga kayamanan ng mahika sa banal na antas. Ang kanilang mga kapangyarihan at kakayahan ay walang kapantay at lubhang maraming nalalaman. Hindi ako makapaniwala na naglagay sila ng dalawang magulong magic treasure sa loob ng singsing na ito. Sa ibabaw ng iba pang mahahalagang bagay. Napaka-generous ng Jade Emperor at Queen Siobhan. I assume na kaming tatlo ang nakakuha ng parehong halaga ng treasures. Ibig sabihin, nagbigay sila ng 6 na magulong magic treasures. Napakalaking halaga ng kapalaran. Bulalas ni Dustin. Nangangati siyang subukan ang magulong magic treasure sa harapan niya. Ang dalawang magulong magic treasures na ipinagkaloob sa kanya ay nasa anyo ng isang mahabang espada at isang sibat. Ngunit bilang isang tunay na master ng sword arts, ang mahabang espada ay agad na nakakuha ng atensyon ni Dustin. Hindi naman exaggeration na sabihing na-in-love siya dito sa unang tingin. I wonder kung kaya kong pinuhin ang espadang ito. First time kong gumamit ng sword na isang magulong magic treasure. Kung pinino ko ito ng mabuti, may isip ko na kung gaano kasayra ang espadang ito. Ninisya ni Dustin habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa maapoy na pagnanasa. Hayaan mo akong subukan at tingnan kung maaari kong pinuhin ito. Ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay. At isang mahabang magulong espada ang lumitaw sa kanyang harapan. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at sinimulan itong pinuhin. Makalipas ang isang araw, biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na hiyawan. Ginawa ko ito. Tuwang-tuwa si Dustin sa kanyang tagumpay na pinaw niya ang mahabang espada. Dahil napino na ni Dustin ang reincarnation token at nagkaroon ng karanasan sa pagpino ng isang magulong magic weapon. Ang gawaing ito ay hindi na mahirap para sa kanya. Mula sa araw na ito, ang mahabang magulong espadang ito ang magsisilbing lumilipad kong espada. Kinansela ni Dustin ang kanyang koneksyon sa kanyang kasalukuyang lumilipad na espada at pinalitan ito ng magulong espada. Whoosh! Sa ilalim ng kontrol ni Dustin, ang magulong espada ay lumipad sa kanyang bibig at tumama sa kawalan. Basag! Sa kaunting galaw lang ng espada. Walang kahirap-hirap na naputol ang magulong kawalan. Nag-iwan ito ng napakalaking itim na bitek sa gitna mismo. Ang kapangyarihan ng magulong espada ay higit na kapansin-pansin dahil sa mataas na antas nito. Binigyan ni Dustin ang espada ng ilang pagsubok na indayog upang umangkop sa kapangyarihan nito. Tungkol naman sa sibat, hindi niya ito kailangan sa ngayon. Kaya itinago niya ito sa kanyang space ring. Maaaring hindi niya ito kailangan ngayon. Ngunit pinahalagahan niya ang sibat na ito. Isa itong magulong magic treasure. Isang mahalagang bagay. Pagkatapos ay naglabas siya ng jade slip na may nakaukit na paraan ng paglilinang. Binigay ito sa kanya ni Jarvis. Naitala ng jade slip ang lihim na pamamaraan ng paglilinang. Ang triple avatar skill. Binasa ni Dustin ang lihim na kasanayan na naitala sa jade slip ng paulit-ulit. Ang triple avatar skill ay talagang kamangha-mangha. Bulalas ni Dustin. Ngunit nararamdaman ko pa rin na may ilang malalim na bahagi ng kasanayang ito na hindi pa ganap na naipaliwanag. Mukhang hindi kumpleto ang kasanayang naitala sa jade slip na ito. Hindi ito naglalaman ng masusing paglalarawan ng kasanayan. Pabalik-balik si Dustin sa jade slip para lang masigurado kung may na-miss siya. Sa kanyang pagkadismaya, wala siyang nakitang iba at sa gayon. Sumimangot. Ngunit kahit na ang hindi kumpletong bersyon ng triple avatar skill ay maaaring gamitin sa pag-atake sa mga kaaway. Bulong ni Dustin sa sarili. Dati,
Ginamit ni Yale ang hindi kumpletong bersyon ng triple avatar skill na ito. At pagkatapos ay nakatago ang kanyang tunay na katawan sa tatlong avatar. Na mukhang totoo at ilusyon. Na nagpapahirap sa kanyang kalaban na makilala. Ito ay talagang nagsilbi bilang isang makinang na pamamaraan ng ilusyon sa halip. Sige, sasanayin ko itong hindi kumpletong bersyon. Na makakatulong sa akin na mapabuti ang aking lakas sa pakikipaglaban sa isang tiyak na lawak. Binasa ni Dustin ng mahigit 10 beses ang laman ng Jade Sleep para masiguradong handa na siya. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanim. Una sa lahat, upang linangin ang triple avatar skill. Kailangan niyang gamitin ang batas ng causality upang magtanim ng 3 Daoist seed sa kanyang katawan. Ayon sa pagkakabanggit ay kumakatawan sa kanyang nakaraang buhay, kasalukuyang buhay, at sa susunod na buhay. Susunod, kailangan niyang linangin ang 3 buto sa 3 avatar. Ang 3 avatar ay kay Dustin lahat, na kumakatawan sa 3 magkakaibang panahon ng kanyang buhay. At may malapit na kaugnayan sa oras at espasyo. Ang unang hakbang sa paglinang ng triple avatar skill ay ang pag-unawa sa batas ng causality. Ito ay kinakailangan upang matagumpay na maitanim ng mga magsasaka ang 3 buto sa kanilang mga katawan. Ang mga butong ito ay nagsilbing bunga ng causality law. Hindi nagtagumpay si Dustin sa pagdaan sa apotheosizing doom. Dahil naantala siya sa kalagitnaan. Gayunpaman, noong panahong iyon, nakapasa si Dustin sa pangalawang pagsubok Myriad Law Power Tribulation. Sa panahong iyon, ang kanyang katawan ay nasusunog sa loob ng pagan na puno ng iba't ibang kapangyarihan ng batas mula sa langit at lupa. Sa makatuwid, kahit na si Dustin ay hindi bihasa sa lahat ng uri ng kapangyarihan ng batas. Alam niya ang karamihan sa kanila. Kasama sa mga batas ng langit at lupa ang batas ng sanhi. Kalahating buwan na ang lumipas mula nang simulan ni Dustin na linangin ang batas na ito. Sa oras na iyon, malalim na ang pagkakaintindi ni Dustin dito. Maaari ko nang subukang magtanim ng 3 buto ng Daoist sa aking katawan. Naka-cross-legged sa sahig. Gumawa si Dustin ng selyo gamit ang kanyang mga kamay upang maramdaman ang batas ng causality na umiral sa pagitan ng langit at lupa. Pagkatapos, ipinasok niya ito sa kanyang katawan at pinalapot ito sa 3 buto ng Daoist. Ang hakbang na ito ay nangangailangan ng pasensya. At higit sa lahat, ang kanyang matinding espiritual na kapangyarihan at namumukod tanging pangunawa. Kung kaya niyang linangin o hindi ang triple avatar skill ay lubos na nakadepende sa hakbang na ito. Pagkatapos ng lahat, ang ipinagbabawal na kasanayang kasangkot ay bawal. Na nagpakita ng pinakamataas na kaliwanagan ng ilang uri ng kasanayan sa mundo. Sa makatuwid, hindi lahat ay may kakayahang linangin ang kasanayang ito. Kinailangan ng 1 buwan si Dustin para matupad ang gawaing ito. After he was sitting calm and motionless 1 month, bigla na lang siyang nagbago ng ekspresyon. Nagawa ko. Tuwang-tuwa siyang umiyak nang matagumpay niyang naitanim ang 3 buto sa kanyang katawan. Sa ngayon, kalahati na siyang matagumpay sa paglinang ng triple avatar skill. Sa mga sumunod na araw, si Dustin ay nagpatuloy sa pag-upo doon ng tahimik at matiyagang linangin ang 3 Daoist seed sa kanyang katawan. Pagkaraan ng 1 pang buwan, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng pag-crack. Basag! 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 Ang tunog ay katulad ng isang kabibi na dahan-daang nabibiyak. Galing iyon sa katawan ni Dustin. Pagkatapos, ang lahat ng isang biglaang. 2 higit pang magkaparehong Dustin ang lumitaw sa loob ng lihim na silid. Magkapareho ang kanilang mga anyo. Ganon din ang soul aura na binigay ng mga Dustin. Ang mas nakakagulat ay ang 3 Dustin na ito ay tila totoo. At imposibleng sabihin kung alin ang kanyang tunay na katawan at kung alin ang kanyang avatar. Sa pangkalahatan, hanggat ito ay isang avatar, imposible na ito ay eksaktong kapareho ng tunay na katawan. Palaging may ilang pagkakaiba kumpara sa tunay. Maaaring makilala ng mga kaaway ang mga avatar kung pinagmamasdan nila itong mabuti o kung mayroon silang mas malakas na espiritual na kahulugan. Gayunpaman, sa kasong ito, ang 2 pang magkaparehong Dustin sa lihim na silid ay hindi ang kanyang mga avatar. Ngunit ang mga Dustin ng magkaibang buhay.
ang kanyang nakaraan at susunod na buhay. Hindi ito mga avatar, ito ang kanyang mga tunay na katawan mula sa iba't ibang panahon. Sa makatuwid, imposible para sa kanyang mga kaaway na sabihin ang pagkakaiba. Ito ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng triple avatar skill. Ang naka-condensed ay hindi ang mga avatar, ngunit ang mga totoong katawan mula sa iba't ibang panahon. Ang lihim na pamamaraan na ito ay umabot sa pinakamataas na antas ng batas ng pananahilan. Ang triple avatar skill na ito ay talagang kapuri-puri. Kung may pagkakataon sa hinaharap na makakuha ng kompletong bersyon ng triple avatar skill, mas magiging maganda ito. Sabay na sabi ng tatlong Dustin sa secret room. Ngumiti sila sa isa't isa. Kakaiba ang eksenang ito. Nagtataka ako kung ang mga Diyos sa aking katawan ay maaaring linangin ang lihim na kasanayang ito. Baka pwede nilang subukan. Biglang pumasok sa isip ni Dustin ang isang matapang na ideya. Ang introduction to vital energy circulation ay isa ring ipinagbabawal na lihim na kasanayan ng triple sect. Natural na naisip ito ni Dustin pagkatapos niyang linangin ang triple avatar skill. Hayaan mo silang subukan. Agad namang kumilos si Dustin. Ang mga Diyos sa kanyang katawan ay maaaring gumamit ng mga kasanayan sa martial arts na kanyang nasanay upang labanan ang mga kaaway. Sa makatuwid, dapat nilang linangin ang lihim na kasanayan. Triple avatar skill. Habang nasa isip ang matapang na ideyang ito, nagpatuloy si Dustin sa paglilinang sa pag-iisa at hinayaan ang mga Diyos sa kanyang katawan na linangin ang triple avatar skill. Pagkatapos ng isa pang buwan ng paglilinang, biglang iminulat ni Dustin ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang ginawa niya ay namangha siya. Gumana ito. Masayang sabi niya, sa malakas na tunog ng bumang. Ang mga maliliwanag na figure ay patuloy na nagmamadaling lumabas sa katawan ni Dustin. Noong una, mayroong 7 Diyos at isang Martingale na dragon. Ngunit dahil sa triple avatar skill, mayroon na ngayong 21 Diyos at 3 Martingale na dragon sa kabuuan. Ang bawat Diyos at marilag na dragon ay naglalabas ng marahas na aura ng enerhiya na yumanig sa langit at lupa. Ang bawat Diyos at marilag na dragon ay naglalabas ng marahas na aura ng enerhiya na yumanig sa langit at lupa. Dustin, sabi ni Devin, ngayon ay isang magandang araw para mag-set off. Maghanda. Nakatanggap si Dustin ng mensahe mula kay Peterson. Nakuha ko. Sagot ni Dustin. Sayang. Nagpaplano akong gumugol ng mas maraming oras sa pagpapahusay ng aking mga kasanayan sa espada. Pero mukhang kailangan ko munang i-hold ito sa ngayon. Bulong ni Dustin sa sarili. Kamakailan, nalaman ni Dustin na ang kanyang mga kasanayan sa espada ay tumama sa isang bottleneck. Bagamat sabik siyang umunlad, wala siyang marating. Hahanap na lang ako ng isa pang pagkakataon para ma-practice ko ang sword skills ko mamaya. Sabi ni Dustin sa sarili habang umiiling sa dismaya. Humakbang siya pasulong at nawala sa secret room. Bago umalis sa Fallen Immortal Cosmos, nag-iwan si Dustin ng ilang avatar doon. Sasabihin ng kanyang mga avatar sa mga pinagkakatiwalaan niya kung saan siya pupunta. Hindi nagtagal si Dustin para maabot ang isang maliit na mundo na matatagpuan sa loob ng magulong kawalan. Ito ang punong tanggapan ng mga Diyos ng liwanag. Ang lahat ng mga Diyos ng liwanag ay nanirahan doon. Pagdating ni Dustin sa Rendave's Point, nakita niya sina Ingram at Tyrone. Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang lihim na suriin ang kanilang mga kapangyarihan at nalaman na mas lumakas sila mula noong huli silang nagkita. Ito ay malinaw na sina Ingram at Tyrone ay napakahirap sa mga nakaraang buwan. Mismong si Dustin ay ginamit din ang kanyang libreng oras upang lalo pang mapahusay ang kanyang lakas. Ang tatlo sa kanila ay may sapat na kakayahan upang magampanan ang gawaing nasa harap nila. Well, ready na ba kayo? Tanong ni Devin. Habang sinusulyapan sina Dustin, Ingram at Tyrone, nabalot siya ng mahinang dilaw na liwanag, na lalong naging misteryoso sa kanya. Oo, handa na kami. Sagot nila in chorus. Mabuti. Ang Fallen Divine Valley ay isang ipinagbabawal na lugar na kilala sa mga panganib na taglay nito. Hindi na kailangang sabihin. Kumilos ng may matinding pag-iingat habang nasa loob ng Fallen Divine Valley.
Ang iyong pangunahing gawain ay hanapin ang mga banal na Diyos na nasa ating panig. Lalo na si Frost at Brain. Mahusay na mga master ang dalawang iyon. Kung ibabalik mo sila, magkakaroon tayo ng magandang pagkakataon na manalo sa paparating na laban. Noon, parehong kilalang tao si Frost at Brain sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ngunit itinago nila sa publiko ang kanilang tunay na lakas. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang kanilang dalawa. Gayunpaman, narinig ko ang tungkol sa kanila mula kay Jade Emperor. Noong sinaunang labanan, kami at ang mga Diyos ng kadiliman ay pantay-pantay. Ngunit hindi nagtagal ay binago nila ang mga labanan sa pamamagitan ng paggawa ng ilan sa aming mga miyembro na magtrabaho para sa kanila. Dahil dito, marami kaming nawala ng mga lalaki. Lumaban kami sa isang natatalo. Ngunit nagpakita si Frost at Brain at sumali sa aming hanay. Silang dalawa lang ay sapat na para ibaliktad ang mga kalaban namin. Dahil dito, kami ay nagwagi mula sa digmaan at pinalayas ang mga Diyos ng kadiliman mula sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Kaya, ngayon dapat mong malaman kung gaano kahalaga sa amin ang Frost at Brain. Sabi ni Devin sa 3 lalaki. Talaga. Laking gulat ng lahat ng naroon sa narinig nilang kwento. Bukod kina Dustin, Ingram at Tyrone, hindi rin alam ng ibang mga Diyos ang lihim na ito. Dahil siya ay isang pinagkakatiwalaang subordinate ng Jade Emperor at Queen Siobhan. Nagkaroon ng access si Devin sa naturang confidential na impormasyon. Well, yun lang ang gusto kong sabihin. Alagaan nyo ang mga sarili nyo. Pagtatapos ni Devin, itong lumilipad na magic treasure ay magdadala sa iyo sa Fallen Divine Valley. Dagdag niya, kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay. Isang black magic treasure ang lumipad mula sa kanyang manggas at lumutang sa harap ni Dustin, Ingram at Tyrone. Isa itong maliit na itim na ahas na may 5 matutulis na sungay sa ulo. Bawat sungay ay nababalot ng kidlat. Ang ahas ay lumaki sa hangin at naging napakalaking bilang ang tiyan nito. Nang makumplito ang pagbabago, napagtanto nila na ito ay isang hugis ahas na airship. Pumasok ka sa loob. Ang Black Snake-shaped airship ay napakabilis. At maiiwasan ka nito mula sa lahat ng panganib sa Sea of Chaos. Kailangan mo lang manatili doon ng 5 araw bago ka makarating sa destinasyon. Sabi ni Devin. Nakuha ko. Kumaway sina Dustin, Ingram at Tyrone sa mga tao at pumasok sa Black Snake-shaped airship nang walang pag-aalinlangan. Nang walang pag-aalinlangan, ang airship ay gumapang sa kalangitan at mabilis na nawala sa paningin ng lahat. Sa isang iglap, ang Black Snake-shaped airship ay umalis sa 3,000 malalaki at maliliit na universo at pumasok sa Sea of Chaos. Well, mayroon tayong 5 araw sa barkong ito. Baka sanayin din ang sword skills ko. Bulong ni Dustin sa sarili. Pumasok si Dustin sa isang lihim na silid sa airship kung saan siya naka-cross-legged at nagsimulang magsanay ng kanyang swordsmanship. Samantala, sa maliit na mundo, naroon pa rin ang punong tanggapan ng mga Diyos ng liwanag. Sina Morphe, Devin, at iba pang mga Diyos ng liwanag. Habang lumipad ang Black Snake-shaped airship, may napagtanto si Morphe. Hindi ko maintindihan. Bakit pinahintulutan kami ni Jade Emperor at Queen Siobhan na ipadala ang 3 kabataang ito sa Fallen Divine Valley sa halip na mas makapangyarihang mga banal na Diyos? Silang 3 ay napakahina pa at walang karanasan upang makipagsapalaran sa isang mapanganib na lugar. Maraming cultivator sa Heavenly Court na mas angkop para sa misyong ito. Kaya bakit hindi mo sila piliin sa halip? Tanong ni Morphe habang nakatingin kay Devin. Nang marinig ang sinabi ni Morphe, tumingin din ang ibang mga Diyos kay Devin para sa mga sagot. Sa tingin mo ba ay hindi pa tayo nagpadala ng sino man sa ating mga tauhan sa Fallen Divine Valley dati? Tanong ni Devin habang umiiling sa frustration. Oh, sinasabi mo bang naputol ang pag-iisip ni Morphe? Sa katunayan, si Jade Emperor at Queen Siobhan ay nagpadala na ng maraming cultivator sa Fallen Divine Valley para mahanap si Frost at Brain. Karamihan sa mga ipinadala ay maingat na pinili. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hindi nakalabas ng buhay. Nang si Jade Emperor at Queen Siobhan ay naging desperado,
Sabay silang pumasok sa Fallen Divine Valley sa pagtatangkang iligtas si Frost at Brain. Sabi ni Devin, "Anong sinabi mo?" Kaya minsan ay sabay na pumasok sina Jade Emperor at Queen Siobhan sa Fallen Divine Valley. Natatarantang tanong ni Morphe. Ang iba pang mga banal na Diyos ay napabuntong hininga din sa labis na pagkabigla. Oo, nagawa ni Jade Emperor at Queen Siobhan na makapasok ng personal sa Fallen Divine Valley. Maraming panganib ang kanilang pinagdaanan at halos mawala ng buhay sa proseso. Dahil dito, napilitan silang umalis sa lambak sa kalagitnaan ng misyon. Ngunit pareho silang natuklasan ng isang bagay na napakahalaga. Mayroong isang bagay na karaniwan sa pagitan ng Fallen Divine Valley at ng mundo ng kadiliman. Kung mas makapangyarihan ang mga magsasaka, mas maraming panganib ang kanilang kakaharapin. Ironically, ang mahihina ay mas malamang na mabuhay. Kaya naman, nagpasya sina Jade Emperor at Queen Siobhan na magpadala ng medyo mahihinang Divine God sa Fallen Divine Valley para mailabas si Frost at Brain. Paliwanag ni Devin, "Nakita ko, tumango ang lahat at naunawaan kung bakit sina Dustin, Ingram at Tyrone ang napiling ipadala sa Fallen Divine Valley. Sa walang katapusang magulong kawalan. Isang sinag ng itim na liwanag ang lumipad sa napakabilis na bilis. Sa isang lihim na silid ng isang sasakyang panghimpapawid. Isang lalaki ang nakaupong nakakross ang paa sa loob. 5 araw na. Bulong ni Dustin nang magising siya mula sa kanyang pagtatanim. Sa nakalipas na 5 araw, nagsasanay siya sa kanyang espada. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging espada ay umabot sa isang mataas na antas, na nangangahulugang nagawa niyang pagsamahin ang 2 bilyon at 900 milyong pag-atake ng espada sa isa upang laslasan ang kanyang kaaway. Sa ganoong swordsmanship sa panig ni Dustin, ang mga ordinaryong preliminary grade na Divine God ay hindi maglalakas loob na labanan siya ng direkta. Gayunpaman, matagal nang napansin ni Dustin na unti-unting bumabagal ang pag-usad sa kanyang pagiging espada. Naabot niya ang isang bottleneck. "Naubos ko na ba lahat ng potensyal ko sa espada?" Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Dustin at kahit papaano ay nalungkot sa naisip. "Hindi bale. Ang pinakamahalagang bagay para sa akin ngayon ay pumunta sa Fallen Divine Valley. Handa akong harapin ang lahat ng uri ng panganib sa lugar na iyon. Sana, makalabas ako ng buhay." Tumingin si Dustin sa malayo na may mapagpasyang mga mata. Dati, nagboluntaryo siyang pumunta sa Fallen Divine Valley. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nag-alok na pumunta doon ay dahil gusto niyang iligtas si Hare. Bagaman hindi si Hare ang kanyang opisyal na Panginoon, nailigtas niya ang buhay ni Dustin sa magulong kawalan noon at tinulungan pa siyang makuha ang Eye of the Ghost Dome Ancestor mula sa isang tombe. Bukod dito, dinala niya si Dustin sa Ghost Dome para nakawan pa ang kapangyarihan ng dugo ni Tombe. Walang pinagkaiba ang kabaitan ni Hare kay Dustin sa sarili niyang alagad. Bilang karagdagan sa pagliligtas kay Hare, nagkaroon din si Dustin ng isa pang layunin, na pumunta sa Fallen Divine Valley at sumailalim sa iba't ibang mapanganib na pagsubok. Noong nakaraang pagkakataon, naantala si Dustin habang tinitiis niya ang hypothesizing doom, na naging dahilan upang hindi maabot ng kanyang kaharian ang banal na antas. Nang maglaon, naintindihan niya ang introduction to vital energy circulation. At sa pamamagitan ng hindi kinaugalian na pamamaraang ito ang kanyang aktwal na lakas ay umabot sa antas ng isang banal na Diyos. Gayunpaman, nabigo siya nang dumating sa kanya na ang kanyang vital energy realm ay technically nasa divine realm pa rin. Bilang isang resulta, siya ay naghahanap ng isang pagkakataon upang makalusot muli sa kanyang kaharian. Ayon kina Peterson at Morphe, napakahirap para sa mga taong tulad ni Dustin, na ang tagumpay sa apotheosizing doom ay sapilitang pinutol, upang makamit ang hindi natapos na gawain. Kung gusto niya ng isa pang pagkakataon na makalusot, ito ay hindi maisip na mahirap. Ang pagkakataong masira ay hindi darating maliban kung ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon o isang malakas na pagpapasigla na maaaring mag-trigger muli ng tagumpay. Sa makatuwid, si Dustin ay sabik na mag-sign up para sa kompetisyon pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa Fallen Divine Valley. Desidido siyang pumasok sa Fallen Divine Valley.
na isang napakataksil na lugar na ipinagbabawal. Upang makita kung maaari niyang i-prompt ang sarili niyang kaharian at magkaroon ng pagkakataong makalusot. Muli, ito ang pangunahing layunin ni Dustin sa sandaling ito. Pagkatapos, biglang huminto ang black snake-shaped airship. Nandito na tayo. Sa airship, sabay na tumayo sina Dustin, Ingram, at Tyrone. Sa isang iglap, lumitaw sila sa magulong void sa labas ng airship. Sa harap nila ay isang malawak, walang hangganang dagat. Napakawalang limitasyon ng dagat kaya hindi man lang maisip ni Dustin ang wakas nito sa kanyang espiritual na kahulugan. Ang mga alon ay patuloy na bumagsak at nagsasapawan sa isa't isa. Ang napakaraming kaluwalhatian ng mga lumulundag na alon na kasing taas ng 10,000 talampakan ay gumulong laban sa isa't isa at bumubulusok sa buong dagat. Ang Fallen Divine Valley ay nasa ilalim ng magulong dagat na ito. Nagpalitan ng tingin sina Dustin, Ingram, at Tyrone sa isa't isa. Bago sila magsimula sa kanilang pakikipagsapalaran, sinabi ni Devin sa kanilang tatlo ang partikular na sitwasyon ng Fallen Divine Valley. Tara, bumaba na tayo. Ikinaway ni Ingram ang kanyang kamay at inilagay sa kanyang manggas ang hugis black snake na airship. Siya ay alagad ni Devin, kaya pinangunahan niya ang kanilang misyon. Lahat tama. Parehong sabi ni Dustin at Tyrone at tumango bilang sagot. Swoosh! 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 Sabay-sabay nilang ginalaw ang katawan nilang tatlo at bumagsak sa malalim na dagat sa ibaba. Splash! 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 Sa dagat, buong lakas silang sumisid na tatlo. Nang pumasok si Dustin sa magulong dagat, naramdaman niya ang napakalaking pressure mula sa lahat ng direksyon. Kung gaano siya kalalim, mas lalo siyang nakaramdam ng pressure. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang mga banal na Diyos lamang ang kwalipikadong pumasok sa Fallen Divine Valley. Ang dagat na ito lamang, na nasa itaas ng Fallen Divine Valley, ay madaling durugin ang isang cultivator sa Divine Realm. Basag, 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 habang siya ay bumulusok ng mas malalim sa dagat. Ang mga buto ni Dustin ay mahigpit na napisil at sa gayon ay lumikha ng malulutong na tunog ng nakakatakot na presyon ng tubig sa dagat. Boom! 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 Ang mga lihim na kaharian sa kanyang katawan ay kumikinang at kumalat ng sabay. Isang malaking halaga ng magulong enerhiya ang bumulwak sa bawat sulok ng lahat ng kanyang mga lihim na kaharian. Sa kabutihang palad, isang tuloy-tuloy na daloy ng kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan upang labanan ang presyon ng tubig dagat sa kanyang paligid. Sa makatuwid, nagawa ni Dustin na labanan ang tumataas na mabigat na presyon. Pagkatapos, nakahinga siya ng maluwag, at pakiramdam niya ay madali siyang lumangoy sa ilalim ng dagat ng walang kahirap-hirap. Haha, Dustin! Ang galing mo talaga! Ikaw ay nasa banal na kaharian sa ibabaw. Gayunpaman, ang iyong tunay na lakas ay higit na higit kaysa sa isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Hindi maiwasan ni Ingram na humanga sa kanya. Dustin, isa ka talagang talentadong cultivator. Nahihiya ako sa sarili ko sa harap mo. Dagdag ni Tyrone. Pinuri ng dalawa si Dustin nang makitang napakadali niyang makayanan ang nakakatakot na presyon sa ilalim ng dagat. Sa katunayan, sa mga tuntunin ng seniority, silang dalawa ay parehong nakatatanda ni Dustin. At mas matanda sa kanya, si Tyrone, sa partikular, ay nagmula sa sinaunang panahon. Gayunpaman, noong sinaunang panahon, hindi siya naging isang banal na Diyos. Hindi siya naging tunay na Divine God hanggang sa pumasok siya sa Sea of Chaos para maglakbay at sanayin ang sarili pagkatapos ng sikat na Divine Battle. Sa makatuwid, kamag-anak sa iba pang mga Diyos ng liwanag, siya ay itinuturing pa rin na isang junior. Gayunpaman, kumpara kay Dustin, siya ay isang senior. Salamat, nambobola ako. Marami pa akong dapat matutunan sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ni Dustin. Ilang sandali pa ay nakarating na rin silang tatlo sa ilalim ng dagat. Nang tumuntong sila sa sahig ng dagat at nagpakatatag, agad silang binalot ng hindi maipaliwanag na alon. Ito ay isang napakalakas na alon, na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan ng espasyo at oras. Kaagad,
Lahat sila ay nakaramdam ng pagkahilo at parang nagbago ang espasyo at oras. Pagkatapos, biglang lumitaw sa harap nila ang isang malaking pinto. Na patuloy na umuuga. Pumasok ka sa loob. Malakas na sabi ni Ingram. Nanguna siya at humakbang sa pintuan ng oras at espasyo. Sumunod naman sina Dustin at Tyrone. Sa susunod na sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na lumulutang sa itaas ng isang malaking kanyan. Mag-ingat ka, halos isang bato lang ang layo natin sa Fallen Divine Valley. Mula ngayon, opisyal na tayong tumuntong sa Fallen Divine Valley. Dapat tayong maging lubhang matulungin. Matigas na sabi ni Ingram. Parehong tumango sina Dustin at Tyrone bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, dumaong sila sa pasukan ng lambak. Habang nakatayo sila, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanilang mga mukha. Sa harap nila, may malawak na lambak. Sa pagbabalik tanaw, ang tanging nakikita nila ay walang katapusang mas maliliit na lambak at isang masukal na kagubatan ilang milya ang layo. Napakaganda ng tanawin tulad ng inaasahan nila. Oh my God! I can't believe this. Ang aking spiritual sense ay nakakadetect lang ng ilang milya sa paligid ko. Napasigaw si Tyrone sa gulat ng biglang. Walang pag-aalinlangan. Agad na inilabas ni Dustin at Ingram ang kanilang mga espiritual na pandama upang makita ang kanilang kapaligiran. Nakikita ko lang ang layo na 3 milya. Umirap si Dustin habang namumutla ang mukha sa takot. Iyon ang pinakamasamang bangungot ni Dustin. Alam niya na mayroon siyang kahanga-hangang espiritual na pakiramdam. Hindi pagmamalabas na sabihin na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Sa labas ng mundo, madali niyang nakikita ang buong espasyo sa isang iglap. Gayunpaman, sa Fallen Divine Valley, ang kanyang espiritual na pandama ay maaari lamang makakita ng 3 milya sa pinakamaraming. Ang Fallen Divine Valley ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Mag-ingat kayong lahat at maghanda. Lahat tama. Tere, pasok na tayo sa loob. Muli silang pinaalalahanan ni Ingram at pinangunahan ang daan patungo sa malaking lambak. Sumunod naman sa likuran niya sina Dustin at Tyrone. Sa sandaling tumuntong silang tatlo sa bakana ng lambak. Isang dagendong na dagendong ang umalangaw-ngaw sa buong malawak na parang. Biglang lumitaw ang isang kakilakilabot na hayop at sumugod sa kanila na nakabuka ang dagwang bibig. Ito ay kasing laki ng isang maliit na burol at may umaalo na malisyosong aura na nanginag sa buong lambak. Boom! Walang pag-aalinlangan. Isang berdeng ambon ang lumabas mula sa katawan ni Ingram habang pinapagana niya ang kanyang fighting spirit. Pagkatapos ay ibinato niya ang isang malakas na suntok sa halimaw at pinilit itong umatras. What the hell? It's a bilious beast. Gulat na bulalas ni Tyrone. Ayon sa alamat, ang bilious beast ay isang bihirang mabangis na hayop na matigas, matapang, at uhaw sa dugo. Ano? Isang bilious beast? Natigilan si Dustin at napatingin sa mabangis na hayop. Ramdam niya na naglabas ito ng malakas at malisyosong aura. Ito ay may ulo ng isang dragon at ang katawan ng isang leopardo. Hindi tama yan. Parang hindi totoong bilious beast. Baka pagkakatawang tao lang o papat. Gayunpaman, mayroon itong lakas ng isang preliminary grade na banal na Diyos. Sabi ni Ingram. Nataman lang niya ang halimaw. Kaya siya ang may pinakamagandang pagkakaintindi pagdating sa lakas nito. GRRRRR. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang dagendong ng tigre. Isang puting tigre sa ulap ang agad na sumugod palabas ng masukal na kagubatan sa di kalayuan. Kasabay nito, umalangaw-ngaw sa buong lugar ang mga dagendong ng mga halimaw. Tumingin si Dustin sa harapan at nakita niya ang matatayog na puno at malalaking bundok. May isang masukal at primeval na kagubatan sa di kalayuan na may lahat ng uri ng mga ibon at hayop. At lahat sila ay nakatitig kay Dustin, Ingram, at Tyrone ng may galit. Damn it, papunta sa amin ang mga halimaw na iyon. Ang Fallen Divine Valley ay talagang puno ng lahat ng uri ng panganib. Pagpasok pa lang namin dito, nakasalubong namin agad itong nakakatakot na mga kalaban. Sabi ni Tyrone sa nanginginig na boses. Mahaba rin ang mukha ni Dustin at Ingram.
Nararamdaman nila na ang bawat isa sa mga hayop na iyon ay may lakas ng isang preliminary grade na banal na Diyos. Sa isang kahulugan, ang ibig sabihin nito ay kaharap nila ang isang malaking grupo ng mga preliminary grade na Divine God. Sina Dustin, Ingram, at Tyrone ay mga preliminary grade na Divine God din. Ngunit tatlo lang sila. Hindi nagtagal. Mahigit 12 mabangis na higanteng hayop ang sumugod at pinalibutan sila. Tila, ang bawat isa sa kanila ay isang maalamat na hayop. Ang mga mabangis na hayop na iyon ay halos wala na sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. At kahit na itinuturing na napakabihirang sa walang hangganang dagat ng chaos. Gayunpaman, lahat sila ay lumitaw doon sa parehong oras. Narito ang isa pang 3 lalaki na hindi natatakot sa kamatayan. Haha, malakas na sabi ng puting tigre at tumawa. Ang mga mata nito ay puno ng pananabik at pagpatay na layunin. Wala kaming balak na maging kaaway mo, sabi ni Ingram sa mahinang boses habang humaharap sa puting tigre. Naisip niya na mas makabubuti kung maiiwasan nila ang pakikipaglaban sa isang kawan ng mga hayop na ang lakas ay maihahambing sa preliminary grade ng mga Diyos na Diyos. Well, hindi sa iyo iyon. Maliban kung aalis ka kaagad sa Fallen Divine Valley. Kung hindi, kung gusto mong pumunta pa, kailangan mong ipasa ang aming pagsubok. Pumasa sa pagsusulit o mamatay. Sigaw ng puting tigre habang nakatitig sa kanilang tatlo na may nakakatakot na ngiti. Pumunta ka sa impyerno. Walang pag-aalinlangan. Nagpakawala ito ng dagandong at sinunggaban silang tatlo. Ang iba pang mabangis na hayop ay umungal din sa galit at kinubkob sila. Tingnan mo, babala ni Ingram sa kanyang mga kasama. Nagsimula na ang hindi maiiwasan. Mabangis na labanan. Sa isang iglap, 2 cyan halberds ang lumitaw sa mga kamay ni Ingram at naging lumilipad na anino. Na lumipad pasulong upang salakayin ang puting tigre. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Tyrone. 36 na mahabang saber ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang makintab na mahahabang saber ay bumuo ng isang array at nilasla sa isang nagbabantang paraan. Puff! 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 Gamit ang 36 na mahabang saber. Pinutol ni Tyrone ang 5 ulo ng ahas ng isang ahas na may 9 na ulo. Dahil dito, nasugatan ng husto ang halimaw at nagmamadaling tumakbo palayo. Nang makita ang kanilang mga pagtatanghal, hindi maiwasan ni Dustin na humanga sa kanila. Bagamat kapwa sina Ingram at Tyrone ay mayroon lamang buong lakas ng preliminary grade na mga banal na Diyos. Tiyak na namumukod tangi sila sa kanilang mga kapantay. Isang ordinaryong preliminary grade na Divine God ang papatayin sa isang iglap sa harap nila. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit napili sina Ingram at Tyrone na pumunta sa Fallen Divine Valley. Haha, this little guy is interesting. You are only at the Divine Realm. Pumunta ka ba dito para maghukay ng sarili mong libingan? Isang higanteng ibon na may 3 paa na may 2 pakpak tulad ng 2 higanteng talam at 2 kuko na kasing kilabot ng mga kawit na bakal na tinutokso habang umuusbong ito kay Dustin. Nagdala ito ng matinding pamatay na kalooban. Bastos ka! Sigaw ni Dustin habang inilalabas niya ang kanyang mahabang espada at pinunit ang hayop. Pinagbuti niya lang ang kanyang swordsmanship kamakailan lang. At ang pag-ataking iyon ang kanyang unang palabas. Pagkatapos ng kanyang pag-unlad, basag, nahati ang kalahati ng matalim na kuko ng ibon na may 3 paa. At tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Boom! 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 Ang mga lihim na kaharian sa katawan ni Dustin ay kumikinang sa parehong oras. At naglalabas ng isang tuloy-tuloy na daloy ng banal na enerhiya. Na nagpalakas sa kanya. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay sa isang iglap. Hinawakan ng isang pakpak ng mabangis na ibon na may 3 paa. At inindayog ito ng malakas. Boom! Sa gayon ang ibon ay itinapon at tumama sa isang maliit na bundok na parang bola ng kanyan. Ang ganda! Magandang trabaho, Dustin! Sabay na bulalas ni Ingram at Tyrone. Sa katunayan, nag-aalala sila na si Dustin ay masyadong mahina upang magpatuloy sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan kung gaano siya kalakas,
Napagtanto nila na ang kanyang aktwal na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi gaanong mababa sa kanila. Subukan ang aking bagong pinong lumilipad na espada. Napaisip si Dustin sa sarili. Bago umalis, nilinis niya ang isang mahabang lumilipad na espada para sa paghahanda. Ang sandaling iyon ay ang perpektong oras upang subukan kung gaano ito kalakas. Boom! Isang nakasisilaw na lumilipad na espada ang agad na pumutok at naging anino habang lumilipad ito sa hangin. Kung ikukumpara sa kanyang dating lumilipad na espada, ang bago ay tila payak at mapurol pa nga. Wala itong malakas na enerhiya para iwaksi ang kawalan. At wala rin itong matalas na layunin ng espada na maaaring tumago sa buong espasyo. Gayunpaman, ito ay tiyak na mas makapangyarihan talaga. Puff! 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 Saan man dumaan ang lumilipad na espada. 4 o 5 hayop ang agad na napunit. Parang naghiwa ng gulay. Ang galing! Tuwang-tuwa si Dustin nang makita ang bunga ng kanyang pagpapagal. Ano? Ito ay isang magulong magic treasure. Sabay nagulat na bulalas ni Ingram at Tyrone. Haha! Makapangyarihan talaga ang magulong magic treasures. Natawa si Ingram. Whoosh! Biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang sibat na naglalabas ng nakakatakot na aura. Isa rin itong magulong magic treasure. Kaway ng kamay ni Tyrone. Iniligpit niya ang mahahabang saber sa harapan niya. Pagkatapos, naglabas siya ng fuchsia machete. Isa na naman itong magulong magic treasure. Bago sila nagsimula sa kanilang paglalakbay sa Fallen Divine Valley. Hindi lamang Dustin, kundi pati na rin sina Ingram at Tyrone ay nakakuha ng 2 magulong magic treasures. Ang mga magulong magic treasure na iyon ay ibinigay ng Jade Emperor at Queen Siobhan. Bagamat ang magulong armas na nakuha nila ay ang pinakamababang grado sa lahat ng magulong magic treasures. Mas malakas ang mga ito kaysa sa anumang magic treasure sa divine level. Anumang magic treasure sa divine level ay hindi maihahambing sa mga magulong magic treasure na iyon. Matapos mailabas ni na Ingram at Tyrone ang kanilang magulong magic treasures, talagang mas madali para sa kanila na harapin ang mga uhaw sa dugo ng mga hayop na iyon. Sa isang iglap, isang malaking grupo ng mga hayop ang nabugbog ng husto at napilitang umatras. Bueno, nakapasa kayong 3 sa aming pagsusulit. Gayunpaman, marami pa ring pagsubok ang naghihintay para makapasa ka. Sana malampasan mo lahat ng pagsubok na iyon at maabot mo ang dulo. Sabi ng puting tigre habang nakatayo ito sa tuktok ng bundok sa di kalayuan at tinitigan sila ng malalaking mata. Ano? Lahat ng pagsubok? Ano ang ibig sabihin nito? Tulala silang 3. Pagkatapos sabihin iyon, ang puting tigre ay nagpakawala ng ungol. At ang lahat ng mga ibon at hayop ay nawala sa isang iglap. Nang marinig ang mga salita ng puting tigre, natarante silang lahat sina Dustin, Ingram at Tyrone. Kaya ang Fallen Divine Valley ay puno ng mga bitag na ginawa upang subukan ang mga mananakop. At kailangan nating kumuha ng mga ganoong pagsusulit. Nagkatinginan silang 3. Pareho ang nasa isip nila. Well, ituloy natin. Iminungkahi ni Ingram. Ang 3 sa kanila. Pagkatapos ay naging 3 sinag ng liwanag at lumipad pasulong sa kamangha-manghang bilis. Sa itaas ng lupa, iniskan nila ang pangkalahatang paligid at wala silang nakita kundi maraming bundok na tumatayog hanggang sa mga ulap. Ang mga bundok ay kumalat sa isang malawak na lugar. Sa abot ng kanilang paningin at sa lahat ng direksyon. Tinakpan ng malalagawang kagubatan ang mga bundok na iyon. Na nakaharang sa araw at naging mahirap para sa sino man sa himpapawid na makakita sa ibaba. Sa paminsan-minsang pag-alis, nakakakita silang 3 ng mga hayop na gumagalaw at naririnig pa nga ang malalim na pag-ungol nila paminsan-minsan. Sa himpapawid, ang mga ibon at iba pang mga hayop na nasa himpapawid ay minsan ay dumadaos-dos palapit sa kanila at kalaunan ay lumilipad palayo. Kalahati. Ito ay tulad ng isang birhen at hindi nagalaw na lupain. Higit sa lahat, napakalaki ng lugar. Mabilis na kumilos sina Dustin, Ingram at Tyrone upang masakop ang mas maraming lupa hanggat maaari. Sa labas ng mundo, maaari silang maglibot sa isang cosmos sa loob ng ilang segundo. Gayunpaman, sa mahiwagang mundong ito,
Bagamat ginamit nilang tatlo ang kanilang husay sa paggalaw ng katawan para gumalaw sa hindi kapani-pani walang bilis. Pakiramdam nila ay umusad sila ng kaunti. Mukhang may kakaibang uri ng batas sa kalawakan dito sa Fallen Divine Valley. Gaano man tayo kabilis kumilos, hindi tayo makakapag-cover ng long distance gaya ng karaniwan nating ginagawa sa outside world. Buong araw na kaming naglakbay. Ngunit sa palagay ko ay ilang dosenang milya lang ang nalakbay namin. Sabi ni Ingram sa frustrated na tono pagkatapos ng isang buong araw na paglalakbay. You have a good point. I agree with you. Gaano man tayo kabilis lumipad. Palaging may kakaibang puwersa na tila humihila sa atin pabalik. Sabi ni Dustin habang umiiling. Pakiramdam niya ay lumalangoy sila laban sa malakas na tubig. Noong panahong iyon, nakarating silang tatlo sa isa sa matataas na bundok. Matapos ang isang buong araw na paglipad. Medyo napagod silang tatlo at nagplanong magpahinga doon magdamag. Boom! 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 Isang dumadagendong na tunog ng kulog ang pumutok sa unahan nila. May bangin doon. Doon daw nanggagaling ang tunog. Bulalas ni Ingram na itinuro ang isang bahagi ng bundok. Halos magkasabay na napalingon silang tatlo sa isang malaking bangin na hindi kalayuan sa kanila. Sa ilalim ng bangin, mayroong isang malaking kalaliman. Maraming kidlat ang lumabas mula sa ilalim ng kalaliman. Hinayaan ng kanilang pagyusisa na makuha ang pinakamahusay sa kanila. Sina Dustin, Ingram at Tyrone ay naglakad patungo sa gilid ng bangin ng may matinding pag-iingat. Huminto silang tatlo ilang pulgada mula sa gilid at tumingin sa bangin. Nagkaroon sila ng goosebump sa buong katawan sa kanilang nakita. Bumungad sa kanila ang mga pool na puno ng kidlat. Ang mga pool ay maayos na bumaba o umakyat sa hangin. Mayroong libo-libo ng gayong mga pool. At ang mga kidlat sa loob nito ay nakasisilaw. Masiglang sumayaw ang mga dragon na gawa sa kulog, na naglalabas ng malakas na aura ng pagkawasak. Ang batas ng kulog dito ay napakalakas. Bulalas nilang tatlo. Natagpuan ni Dustin na ang mga kulog ay mas malakas kaysa sa mga tumama sa kanya sa panahon ng kanyang paglilinang sa apothesizing doom. Ang kulog at kidlat ang pinakamarahas at mapanirang kapangyarihan. Nakatayo doon. Silang tatlo ay nakaramdam ng gulat at takot nang maramdaman nila ang kapangyarihang taglay ng kulog. Halos mag-alinlangan sila kung magandang desisyon na bumaba dito. Okay, umalis na tayo dito. Ang Fallen Divine Valley ay puno ng napakaraming panganib. Huwag masyadong mausisa. Kung maabot natin ang pool at mabangga natin ang isang mabigat na nilalang, tayo ay malalagay sa malubhang problema. Udyok ni Ingram. Siya ay alagad ni Devin. Bago siya umalis, paulit-ulit na sinabi ni Devin sa kanya ang tungkol sa Fallen Divine Valley. Tumalikod sina Ingram at Tyrone at umalis. Susundan na sana sila ni Dustin nang may sumagi sa kanyang isipan na nagpatigil sa kanyang paglalakad. Nag-concentrate siya at isang napakalaking hayop ang sumugod palabas ng elixir field ni Dustin. Parang tumutugma sa kapaligiran ng kalaliman. Ang hayop ay nababalot ng nakakasilaw na kidlat at may pilak na sungay sa ulo nito. Ito ay walang iba kundi ang Thunder Unicorn. Noong nasa Prime Martial World siya, binigyan ng Thunder Unicorn si Dustin ng Thunder Elixir at ang Beast Soul nito bago ito namatay. Nang maglaon, sa pamamagitan ng pagkakataon sa panahon ng isa sa kanyang mga sesyon ng paglilinang. Ginamit ni Dustin ang Thunder Elixir at ang Beast Soul upang lumikha ng bagong Thunder Unicorn. Ang Thunder Unicorn na ito ay parang avatar ni Dustin, na maaaring ganap niyang kontrolin. Habang lumalakas si Dustin, bihira niyang ipatawag ang Thunder Unicorn. Bilang resulta, ang Thunder Unicorn ay nanatili sa kanyang elixir field sa lahat ng oras. Muntik na niya itong makalimutan. Ngayon ang perpektong oras para ipatawag niya ito at gamitin ito ng husto. Ngayon lang, ang mga pool na puno ng kulog ay nagpaalala sa kanya ng Thunder Unicorn. Hindi mo ako matutulungan kung patuloy kang nasa tabi ko. Ang mga Thunderbolts ay naglalaman ng mga dakilang kapangyarihan. Mas mabuti kung manatili ka dito at dahan-daang ubusin ang mga kulog dito. Sa ganoong paraan, lalakas ka, bulong ni Dustin sa sarili. Sa pamamagitan nito,
Nag-iwan siya ng kopya ng kanyang espiritual na kaluluwa sa ulo ng Thunder Unicorn. Ang espiritual na kaluluwang ito ay gagana bilang espiritual na kaluluwa ng Thunder Unicorn na maaaring kontrolin at gamitin ni Dustin upang makipag-usap dito. Kapag dumating ang isa pang pagkakataon, babalik ako para kunin ka, sabi ni Dustin. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan para maabutin sina Ingram at Tyrone. Sa ilalim ng kontrol ng kopya ng espiritual na kaluluwa ni Dustin. Ang Thunder Unicorn ay nagsimulang gumapang sa mga gilid ng kalaliman at maingat na nilamon ang mga Thunderbolts. Nang sunod-sunod, dahil medyo mahina pa ito, nakakakain lang ito ng mga Thunderbolt na may mas kaunting kapangyarihan. Kung nilamon nito ang mas malalakas na kulog, maaaring hindi nito kakayanin at malalagay sa alanganin ang buhay nito. Samantala, si Dustin at ang kanyang dalawang kasama, muling naging tatlong sinag ng liwanag at lumipad sa itaas ng mga bundok upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Minsan ay nakakakita sila ng mga lawa sa gitna ng mga bundok. Teka, may malaking itim na lawa sa harapan natin. May nangyayari dito. Idilat mo ang mga mata mo. Guys, si Ingram na lumilipad sa harapan. Biglang paalala sa dalawa. Napaangat ng ulo sina Dustin at Tyrone at napansing may malaking lawa sa unahan nila. Kung gusto nilang magpatuloy sa paggalaw, kailangan nilang lumipad sa malaking lawa na ito. Sa mas malapit na pagsisiyasat, nagulat sila. Ang lawa ay madilim. Kakaibang kalmado na walang alon. Out of the blue, may lumitaw at tumalsik sa tubig. Tingnan mo sa tubig. Napakaraming kalansay. Posibleng mga Diyos. Sigaw ni Tyrone habang nakaturo sa mas malalim na bahagi ng lawa sa di kalayuan. Napatingin sina Dustin at Ingram sa direksyon kung saan siya nakaturo at nakita nga ang maraming kalansay na dahan-daang lumulutang sa ibabaw ng lawa. Sa ilalim ng kanilang mga titig, ang tubig ay nagsimulang tumalon at parami ng parami ang mga kalansay sa kailaliman ng lawa na umahan sa ibabaw. Sa isang sandali, ang ibabaw ng lawa ay puno ng mga kalansay. Ang bawat balangkas ay naglabas ng enerhiya na tanging mga banal na Diyos na nagtataglay. Na bumubuo ng isang kakilakilabot na bagyo ng enerhiya sa itaas ng lawa. Lahat sila ay naging mga kalansay ng mga banal na Diyos. Hindi ako makapaniwala na napakaraming divine gods ang namatay dito. Bulalas nilang tatlo na parang nagtataka. Ang lawa na ito ay lubhang mapanganib. Sabi ni Ingram na may seryosong mukha. Tumango naman sina Dustin at Tyrone bilang pagsang-ayon. Haha, mas sariwang karne. Biglang lumabas ang isang pangit na berdeng ulo mula sa lawa. Nakatitig ito kina Dustin, Ingram at Tyrone mula sa malayo. Ang mga mata nito ay puno ng masamang kalokohan at pagpatay na layunin. Natarante sina Dustin, Ingram, at Tyrone. Agad na napunta ang kanilang mga mata sa berdeng ulo. At nang marinig nila ang sinabi nito, naiwan silang nakanganga. Ano? Sabihin mo muna sa amin. Sino ka? Tanong ni Ingram na may matigas na mukha. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa pagkataranta. Haha, well, hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Ngayong dumating na kayong tatlo dito, kailangan ninyong tanggapin ang hamon. Wala nang paraan para sa inyong lahat ngayon. Kung makapasa ka sa hamon, papayagan kang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Pagkatapos lamang ay maaari kang sumulong. Gayunpaman, kung hindi ka makapasa dito, kailangan mong mamatay dito ngayon. Sabi ng pangit na berdeng ulo. Napuno ng kakaibang tawa ang hangin. Ito ay sapat na nakakatakot upang magpadala ng panginginig sa gulugod ng lahat. Talaga, pero bakit natin tatanggapin ang hamon? Sa halip na harapin ang hamon, maaari tayong maghanap ng ibang paraan at lumihis. Tiyak na maaaring may iba pang mga paraan upang magpatuloy. Isinulong ni Ingram ang kaisipang tumatakbo sa kanyang isipan. Sigurado siyang sasang-ayon din ang iba sa kanyang ideya. Alam niyang tiyak na walang gustong tumanggap ng tinatawag na hamon na iyon. Walang dahilan o loika sa pagpasok sa hindi kinakailangang mga hamon at kaguluhan. Lahat sila ay nakakita ng napakaraming kalansay ng mga banal na Diyos na lumulutang sa lawa. Sa pagtingin sa mga butong iyon,
Alam nila na ang hamon sa harap nila ay napakasama at mapanganib. Kinailangan nilang maging lubhang maingat. Kung sila ay pabaya kahit sa pinakamaliit na sandali, lahat sila ay maaaring mawala ng buhay kaagad. Oo, sa tingin ko mas mabuti iyon. Lumihis tayo rito, sabi ni Tyrone. Tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Ang panganib na nakatago sa kanilang harapan ay malinaw na parang kristal sa kanya. Haha, haha, biglang tumawa ang maitim na berdeng ulo, na naruroon sa lawa na hindi gaanong kalayuan sa kanila. Umalangaw-ngaw ito sa hangin na lumilikha ng nakakatakot na pakiramdam para sa iba. Well, I think you need to know that since kayo ang pupunta dito. It's not up to decide. You cannot decide if you want it, take it or refuse it. Ngayon, makinig ka sa akin. Sa harap mo, dalawa lang ang daan. Ang iyong unang pagpipilian ay ang pumasok sa lawa at tanggapin ang hamon. Kailangan mong sundin ang mga utos at tagubilin ng masunurin. Ang pangalawang opsyon na mayroon ka ay manatili sa tabi ng lawa hanggang sa tumanda ka hanggang sa oras na ikaw ay mamamatay. Ang masamang balita para sa inyong lahat ay hindi kayo maaaring lumihis. Kaya, tandaan na walang ibang paraan palabas. At hayaan mo akong bigyan ka ng isa pang piraso ng mahalagang impormasyon. Kapag nakarating ka na dito, imposibleng bumalik, hindi ka na makakatalikod sa hamon. Kapag nakarating ka na rito, sabi ng berdeng ulo, ngumiti ito at tumawa ng masama. Tuwang-tuwa itong makita ang gulat ng mga mukha ng iba. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Bakit hindi tayo lumingon? Si Dustin at ang iba pa ay nahihirapang paniwalaan ang mga mapang-asar na salita ng pangit na ulo. Wala sa kanila ang handang ipagsapalaran ang lahat. Kaya agad namang tumalikod ang tatlo at sinubukang umalis. Gayunpaman, nakagawa na sila ng ilang hakbang pasulong nang bumagsak mula sa langit ang isang napakalaking at lubhang kakilakilabot na enerhiya. Mabilis itong sumanib at nag-transform sa isang makapal na pader ng enerhiya. Nakatayo ito doon. Ganap na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Wala nang paraan para makabalik sila ngayon. Boom! 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 Ibinigay nila ang lahat ng kanilang lakas at isinagawa ang lahat ng uri ng kakaibang kakayahan na taglay nila. Lahat ng pagsisikap ay ginawa nila upang magmadali at makalayo sa mapahamak na lugar na iyon. Gayunpaman, ano man ang kanilang ginawa, tila walang gumana sa lahat. Hindi mahalaga kung gaano sila napagod. Ang resulta ay nanatiling pareho. Ang lahat ng kanilang pagsisikap at pakikibaka ay walang kabuluhan. Ang pader ng enerhiya ay ganap na nakaharang sa kanilang daan. Nakatayo ito ng tuwid sa harap ng lahat ng mga tao. Hindi masusupol at hindi malalampasan. Hindi sila makagalaw. Naayos lang doon. Isang malaki at mataas na sagabal sa kanilang daan. Hanggang sa mga oras na iyon. Iniisip nila na madali silang makakaalis sa lugar na iyon. Ngunit nang makita nila ang malaking pader sa kanilang harapan ay napagtanto nila na wala na silang babalikan. Walang paraan para makatakas. Oh come on. Don't waste time anymore. I'm telling you, it is all in vain. Wala nang paraan para makalayo ka rito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi ito ang mga mahihinang lalaki na tulad ninyong tatlo. Kahit na ang isang premium grade na banal na Diyos ay hindi makakabalik sa oras na pumunta siya rito. Panunuya ng berdeng ulo. Nakatitig ito sa kanilang tatlo ng masama at puot. Ngunit may kakaibang mapaglarong tingin sa pangit nitong mukha. Hindi pwede. Ang tatlo sa kanila ay lubos na nababatid na may isang napakasamang bagay na mangyayari. Hindi nila gustong pumasok sa hamon. Gayunpaman, hindi sila handa na tanggapin ito. Hindi sila handa na pabayaan ang ideya ng pag-iwas sa hamon. Nais lamang nilang umalis nang hindi nasangkot sa anumang karahasan. Hindi nababagabag. Ang tatlo sa kanila ay gumugol ng isang buong araw sa pagsisikap na basagin ang pader ng enerhiya. Inilagay nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan at lakas ngunit tila walang saysay ang lahat. Hindi mahalaga kung anong makapangyarihang lihim na kasanayan ang kanilang ginamit. Ano man ang kanilang ginawa. Ang pader ng enerhiya ay hindi nasira. Hindi man lang ito nakakuha ng kahit katiting na basag.
Para itong itlog na nagsisikap na makabasag ng bato. Habang ang itlog ay hindi makakabasag ng bato. Masyadong solid ang energy field wall na nakatayo sa harapan nilang tatlo. Tila napakalakas nito para masira o matalo. Dahan-dahan nilang napagtanto na imposibleng masira ito. Ha! Mukhang tama nga yang bastos na yan. Walang pasok. With all the strength that we possess. Parang wala na tayong chance na bumalik pa. Silang tatlo ay pagod na pagod at bumagsak sa lupa habang tinanggap ng kanilang isipan ang katotohanan. Lahat sila ay desperado ngunit ganap na walang magawa. Mukhang kung gusto nating makaalis dito. Kailangan nating tanggapin ang hamon. Napabuntong hininga si Tyrone. Baka sa mukha niya ang lungkot. Hindi ito ang inaasahan ng sinuman sa kanila. Oo, hindi ako makapaniwala pero tama ka. Hindi tayo pwedeng manatili lang dito hanggang sa huling araw ng ating buhay. Kailangan nating gumawa ng isang bagay para mabago ang malubhang sitwasyong ito. Umugang si Ingram. Habang mariin siyang tumango. Kumbinsido na siya ngayon na isa lang ang paraan para makaalis sa maldita na lugar na iyon. Kung ganoon, ipinapalagay ko na wala tayong magagawa kundi tanggapin ang hamon. Walang magawang sabi ni Dustin. Iyon lang daw ang option nila. Ang huling pagkakataon nila kung gusto nilang umalis sa lugar na iyon. Napunta ang kanilang mga mata sa maraming kalansay na nakakalat sa ibabaw ng lawa. Nagkatinginan sila habang ang mga labi na iyon ay nagpapahiwatig na ang mga hamon na kinaharap doon ay tiyak na lubhang. Kakilakilabot at nagbabala. Tiyak na mawawala ng buhay ang mga lalaki kung mawalan sila ng atensyon o maabala kahit isang segundo. Ang kawalang ingat ng isang sandali ay maaaring magbuwis ng kanilang buhay. Sa kabila ng lubos na pagkaalam sa mga panganib, hindi sila makatanggi. Sa halip, wala nang ibang pagpipilian para sa kanila ngayon. Sige, magpahinga muna tayo ng ilang araw. Pagkatapos ay tinatanggap namin ang hamon at harapin ang mga kahihinatnan. Iminungkahi ni Ingram pagkatapos na magkasundo silang tatlo. Sa wakas ay napagpasyahan nila na kailangan nilang kunin ang guwantes. Nang makapagdesisyon na sila, naghanap sila ng patag na lugar sa tabi ng lawa. Nang makatagpo sila ng ganoong lugar, naupo silang nakakross ang paa at nagsimulang magpahinga. Mabilis na lumipas ang 3 araw nang sila ay nagpapahinga. Nagmulat sila ng mata at nagkatinginan. Bigla naman silang tumayo ng sabay. Alright, we've decided. We accept the challenge. Malakas na sabi ni Ingram. Nagsalita siya na para bang ipinapahayag niya ang kanilang desisyon sa lawa. Splash! Sa sandaling matapos magsalita si Ingram. Isang berdeng humanoid na nilalang ang sumugod palabas ng lawa. Isa itong nilalang. Halos kapareho ng isang yaksha. Ang maitim na pulang mata nito ay nahadjap ng isang ligaw na bangis. At may hawak itong isang kulay itim. Bakal na tinidor sa kanyang kamay. Ito ay isang nakakatakot na nilalang. Sige na, sagot ng berdeng yaksha. Sa pagbigkas ng mga salitang iyon, itinuro nito ang isang lugar na medyo malayo. Boom! 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 Biglang lumitaw ang 3 ponton bridge sa ibabaw ng lawa. Ang 3 tulay ng ponton ay patuloy na umaabot sa malayo at nawala sa lalim ng lawa. Walang nakakaalam kung gaano sila katagal. Aha! Kaya hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang bawat isa sa inyo ay dapat umasa sa sarili ninyong lakas upang makapasa sa pagsusulit ng mag-isa. Hindi kayo makakatulong sa isa't isa. Ang 3 tulay na ito ay inihanda para sa bawat isa sa inyo. At hayaan mo rin akong magbahagi ng isa pang piraso ng impormasyon. Hindi ka maaaring lumipad sa ibabaw ng lawa. Sige na, hakbang sa ponton bridge at magpatuloy sa paglalakad sa unahan. Kung makatawid ka sa tulay na ito at matagumpay na maabot ang kabilang panig. Ito ay isang indikasyon na makakapasa ka sa pagsubok sa oras na iyon. Sabi ng berdeng yaksha, tumago sa kanilang mga tainga ang matalas na boses nito. Haha, ngunit iniisip ko na hindi kayo papasa sa hamon at malapit ng maging 3 kaawa-awang kaluluwang gumagala sa lawa para sa kawalang hanggan. Well, ngayong nakapagdesisyon ka na. Sisimulan mo na ang iyong paglalakbay ngayon. Isang masamang panunuya ang lumitaw sa madilim na pulang mata ng berdeng yaksha.
Ang masasamang tingin nito ay nagbigay sa kanila ng panginginig. Mag-iingat kayo guys. Nagpalitan ng tingin sina Dustin, Ingram, at Tyrone sa isa't isa. Pagkatapos noon, natapakan nilang tatlo ang iba't ibang pontoon bridge na nakalagay sa harapan nila. Tumawid si Dustin at pinili ang pinakakaliwang pontoon bridge. Matapos makatapak sa lumulutang na tulay, inilabas niya ang kanyang mahabang espada. Ang kanyang konsentrasyon ay sa mabilis na pagsulong. Sa tulong ng omnipotent lightning skill at ng kanyang distance shortening technique. Patuloy na sumulong si Dustin sa lumulutang na tulay na parang sinag ng liwanag na naglalakad sa kadiliman. Haha, mamamatay kayong lahat. Biglang, isang berdeng figure ang sumugod na galit mula sa lawa. Ito ay naging isang sinag ng berdeng ilaw at nagsimulang direktang sumugod patungo sa Dustin na may intensyong pumatay. Oh, kaya, ang berdeng yaksha na iyon. Napaisip si Dustin habang pinagmamasdan ang berdeng figure na papalapit sa kanya. Ha, so, nililigawan mo ba talaga si Death? Bulong ni Dustin sa mahinang boses. Pero naging malamig ang mga mata niya. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng isang matalim at walang kapantay na ningning ng espada. Higit sa lahat ay ang makapangyarihang aura ng espada na nilalaman nito. Itinaas ni Dustin ang espada upang labanan ang berdeng yaksha ng direkta. Basag. Habang itinataas niya ang kanyang mahabang espada, ang matalim na ningning ng espada ay tumama na parang isang iglap. Agad nitong hinati ang berdeng yaksha sa kalahati. Mula ulo hanggang paa. Aha! Hindi kasing lakas ng inaakala ko ang lalaking ito. Mahinang ungol ni Dustin. Bahagyang gamaan ang pakiramdam niya sa kanyang unang tagumpay nang maalis niya ang berdeng yaksha. Haha! Nakakabilib. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka makapangyarihan. Ngunit huwag magsimulang magdiwang. Ikaw namang Mang. Isa lang sa mga avatar ko ang pinatay mo gamit ang flash na iyon. Gayunpaman, dapat kong sabihin na ito ay masaya. Sa tingin ko ito ay magdaragdag lamang ng higit na interes sa hamon na ito. Gagawin nitong isang nakakabighaning karanasan ang buong bagay na ito. Kung masyado kang mahina, mas nakaramdam ako ng pagkabagot at pagkadismaya. Ang berdeng yaksha, na nahati sa dalawang bahagi, ay nagpakawala ng isang nakakatusok na tawa. Tumingin ito kay Dustin ng kakaiba, na may pares ng dark red na mata. Ano? Avatar lang yan. Natigilan si Dustin nang marinig iyon. Hindi niya ito inaasahan. Brat, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ito ay simula pa lamang. May ilan pang laro na sabay nating laruin. Ang berdeng yaksha ay muling ngumiti ng nakakatakot. Dahan-dahang naging tubig ang dalawang bahagi ng katawan nito at umagos sa lawa. Ha! Huwag kang mag-alala. Sisirain kita ng buo kahit avatar mo lang ang natamon ko. Sa isang dagandong, ginamit ni Dustin ang kanyang omnipotent bodily skill. Biglang bumangon ang isang malaking kamay patungo sa berdeng yaksha na iyon. Noon pa lang ay nakita niya na ang umaagos na tubig ay hinawakan ng kanyang malaking kamay. Gayunpaman sa malapit na inspeksyon, nalaman ni Dustin na ang umaagos na tubig ay katulad ng ordinaryong tubig. Ito ay walang anumang palatandaan ng buhay. Ito ay normal na tubig lamang. Binigyan siya nito ng hinala na malamang nakatakas ang berdeng yaksha. Nakakailang nilalang. May pagdududa ngayon si Dustin. Naghinala siya na ang berdeng yaksha ay gawa sa tubig. At iyon ang dahilan kung bakit madali itong makatakas habang nasa lawa. Kawili-wili. Nagawa niyang sirain ang isa sa aking mga avatar na lubos na kahanga-hanga. Haha, bihira lang magkaroon ng ganoon kalakas na kalaban. Kung mas malakas ang mga taong iyon, mas magiging interesante ang laban. Haha, patayin. Biglang nabasag ang mapayapang katahimikan sa isang lugar sa malayong lawa. Kaya, nagsimulang mag-ingay ang buong lugar. Maraming berdeng yakshas ang sumugod mula sa lugar ng lawa sa di kalayuan na hindi kalayuan. Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang kanilang mga hiyawan sa paligid. Tumingin-tingin si Dustin sa paligid at nakita niya ang isang pulutong ng berdeng yaksha sa di kalayuan na humahanggos patungo sa kanya. Ang bawat yaksha ay eksaktong pareho.
Tinitigan siya ng mga ito mula sa malayo. Ang matinis na tawa ay nagmula sa lahat ng direksyon. Sa isang sandali, nagkaroon ng unti-unting pagtaas ng turbulence sa lawa, na nagdulot ng napakalaking tsunami wave na umaalingaw-ngaw patungo sa baybayin. O aking Diyos! Nagulat si Dustin sa kasaganaan ng yakshas. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa berdeng yakshas ay may lakas ng isang preliminary grade na banal na Diyos. Mahirap para sa isa na makitungo sa napakaraming yakshas sa parehong oras. Kahit na isang medium grade na divine god ang nasa posisyon ni Dustin. Tiyak na manginig siya sa takot. Boom! 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 Ang mga nakakatakot na pagsabog ay umalingaw-ngaw sa buong lawa. Isa-isa, ang berdeng yakshas na iyon ay lumabas sa tubig. Nag-hover sa itaas nito. At nilapitan si Dustin. Ang bawat yaksha ay pinandilatan ng mata si Dustin. Gamit ang isang espada sa kaliwang kamay. Mahigpit na kinuyam ni Dustin ang kanyang kanang kamao. Siya ay lubos na mapagbantay. At handang lumaban anumang oras. Pagkatapos, maraming kalansay ang lumutang saan man sa lawa. Naniniwala si Dustin na ang mga kalansay na iyon ay pag-aari ng mga dating magsasaka na pumasok sa Fallen Divine Valley at nabigong makapasa sa pagsubok. Kaya naman, alam niyang wala siyang magagawa kundi ang lumaban sa kanyang paraan. Haha, you are really an interesting little guy. You have a death wish. Ang lahat ng mga yaksha sa paligid ng Dustin ay nagsalita sa koro, na nagdulot ng nakakabinging mga soundwave na direktang dumating sa Dustin. Boom! Ang matatalim na ingay mula sa matataas na boses ng mga yakshas ay nagdulot ng sonic shockwave na naging sanhi ng buong lugar sa paligid ng tulay kung saan nakatayo si Dustin upang sumabog at bumagsak. At, ang espasyo ay manginig. Agad na pinakawalan ni Dustin ang kanyang omnipotent bodily skill. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng ginintoang nakasisilaw na mga ilaw na lumalaban sa marahas na soundwave. Halika na, patayin natin itong taong brat. Kasabay nito, 5 berdeng figure ang lumabas sa tubig. Tumakbo sila papunta kay Dustin na may hawak na mga trident sa kanilang mga kamay. Ibinaba ni Dustin ang kanyang espada, na nagdulot ng aura ng espada na nagdala ng enerhiya ng 2,900,000,000 galaw ng espada sa isa. Sa isang iglap, pinunit ng espada ang buong espasyo sa paligid nito. Sa isang kisap mata, pinutol ni Dustin ang ilang yaksha sa kalahati. Hindi mahirap para sa kanya na hampasin ang isang preliminary grade na divine god na may sword aura na naglalaman ng kapangyarihan ng 2,900,000,000 galaw ng espada. Bukod dito, ang isang stream ng magulong enerhiya ay patuloy na dumaloy mula sa ilang mga lihim na kaharian sa loob ng katawan ni Dustin, na nagbigay sa kanya ng sapat na enerhiya. Bilang resulta, ang kanyang mga pag-atake ay masigla. Ano ba ang nangyayari? Sumeryoso ang mukha ni Dustin matapos mag-away ng ilang sandali. Napansin niya na ang yakshas na nahati sa kalahati ay naging tubig at umagos pabalik sa lawa. Pagkatapos, ang tubig ay natipon at nag-transform muli sa ilang yakshas. Nagsimulang maging mas masama ang tingin sa mga mata ng berdeng yakshas. Sabay-sabay na pinupuno ng kanilang nakakatang na mga hiyawan ang buong lugar. What the hell? I can't kill them. Buhay na naman sila. Bulalas ni Dustin sa sobrang gulat. Paano ko haharapin itong mga preliminary grade na banal na Diyos na hindi maaaring patayin? Naisip niya sa sarili. Patayin siya. Sa susunod na sandali, 12 ng mga yakshas ang sabay na tumalon mula sa lawa at sumugod patungo sa Dustin. Ikaw ay patay na karne. Sigaw ni Dustin. Pagkatapos ay naglunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake sa kanyang kaaway. Gamit ang espada sa kanyang kaliwang kamay. Nagbigay siya ng suntok at iniluwa ang lumilipad na espada na isang magulong banal. Nakayamanan. Ang lumilipad na espada ay mas malakas pa kaysa sa kanyang kamao at sa kanyang espada. Sinira nito ang lahat sa paligid nito sa isang iglap. Pinaliwanagan ng kanang kamao ni Dustin ang buong lawa gamit ang mga gintong ilaw nito at diretsyong dumating sa yakshas. Ang mga aura ng espada na pinagsama ang kapangyarihan ng 2,900,000,000 galaw ng espada ay kumalat sa lahat ng direksyon at nilaslas ang mga yakshas.
Gumamit si Dustin ng malalakas na pag-atake para harapin ang 12-dosenang yakshas na nakapaligid sa kanya. Ang mga berdeng yakshas na iyon ay napakabilis na kung minsan ay hindi makuha ni Dustin ang kanilang mga sabay-sabay na paggalaw. Ang tanging nakikita niya ay mga berdeng anino na ikinakaway ang kanilang mga trident sa kanya. Lahat ng yakshas ay gumalaw sa isang kahanga-hangang bilis. Kung tutuusin, mas mabilis pa sila kay Dustin nang mag-away sila. At saka, sa tuwing papatayin sila ni Dustin, magiging tubig sila at saka muling magbubunga. Damn it, paano ko sila ilalabas? Nagiging bigo si Dustin dahil wala siyang mahanap na paraan para tapusin ang yakshas. Anong klaseng pagsubok ito? This is so unfair. Bulong niya sa sarili. Kahit na ang isang medium grade na Divine God o isang premium grade na Divine God ay mararamdamang walang kapangyarihan kapag sila ay nahaharap sa isang kawan ng mga preliminary grade na Divine God na hindi maaaring patayin. Sa wakas ay natanto ni Dustin kung bakit napakaraming banal na Diyos ang namatay sa lawa. Tapos, nagkaroon siya ng epiphany. Itong mga yakshas na napatay ay maaari talagang ipanganak na muli at muling lumaban. Gayunpaman, humihina ang kanilang lakas sa tuwing sila ay bubuhayin. Biglang natauhan si Dustin. Nararamdaman niya na ang yakshas na namatay sa kanyang mga kamay 2 beses o 3 beses ay mas mahina kaysa dati. Ang ilan sa kanila ay mayroon na ngayong lakas ng isang magsasaka sa Divine Realm. Nakita ko, nakahinga ng maluwag si Dustin sa kanyang napagtanto. Yung mga yaksha pala ay pwedeng patayin. Kailangan ko lang silang patayin ng ilang beses. Naisip niya, pumunta ka sa impyerno. Sigaw ni Dustin habang hinihila ang sarili. Binilisan niya at hindi nagpakita ng awa sa kanyang mga kaaway. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang lumilipad na espada sa magulong antas ay kinuha ang yakshas ng isa-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, winikasan niya ang lahat ng yakshas na ilang beses nang umatake sa kanya. Sa wakas, naubusan ng lakas ang mga yaksha. Lahat sila ay naging tubig at hindi na muling nabuhay. Hindi. Umalangaw-ngaw ang galit na galit sa buong lawa. Sa oras na iyon, higit sa 100 yakshas ang lumabas mula sa tubig ng sabay-sabay. Humph! Nagulat ka sa akin. Brat, mukhang mas malakas ka kaysa sa nakikita mo. Gayunpaman, hindi mo kami matatalo. Sabay-sabay natili ang lahat ng yaksha habang mabangis silang nakatitig kay Dustin gamit ang kanilang madilim na pulang mata. Nakaramdam si Dustin ng lamig mula sa kanyang gulugod. Napakahirap makipaglaban sa hindi mabilang na yakshas ng sabay-sabay. Naisip niya, patayin siya, walang pag-aalinlangan. Ang mga yakshas ay sabay-sabay na tumakbo patungo kay Dustin. Bukod dito, mayroon pa ring higit sa 1,000 yakshas na nakatuon ang kanilang mga mata kay Dustin. Ang kanilang mga berdeng ulo ay nasa ibabaw ng tubig. Buti na lang at hindi sila sumama sa alon na kanina lang umatake kay Dustin. Nahulaan ni Dustin na naghihintay sila. Kapag napatay na lahat ng mga kasama nila, sabay-sabay na silang aatake sa kanya. Ito ay isang magandang bagay para kay Dustin. Papatayin ko kayong lahat. Sigaw ni Dustin sa taas ng kanyang baga. Sa oras na iyon, hindi niya nais na magpigil ng mas matagal. Isang napakalaking dami ng magulong enerhiya ang sumabog mula sa lahat ng mga lihim na kaharian sa loob ng kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng napakalaking enerhiya. Samantala, ang 7 Diyos at ang Marangel na dragon ay sumugod din sa kanyang katawan. Ito ay magiging isang cutthroat na labanan. Kinailangang labanan ni Dustin ang 7 Diyos, at ang Marangel na dragon ang mahigit 100 yakshas. Obviously, sobra ang dami ni Dustin. Sa kabutihang palad, na-master na ni Dustin ang Phoenix Nirvana skill. Kaya naman, gaano man siya kalubhan na nasugatan, madali siyang makarecover sa isang iglap. Inabot ng 1 araw si Dustin para maalis ang lahat ng yakshas. Lahat sila ay naging tubig at hindi na muling nagkaporma. Ngayon na, pagkatapos, ang daan-daang yakshas ay muling naniningil kay Dustin ng sabay-sabay. Papatayin ko kayong lahat. Inilabas ni Dustin ang triple avatar skill. At biglang lumitaw ang 3 Dustin. Bukod dito, ang 7 Diyos at ang Marangel na dragon. Gumanap din ang triple avatar skill.
Sa ganoong paraan, ang 21 Diyos at 3 dragon ay agad na nagkatawang tao. Pinalibutan nila si Dustin at sabay na lumaban sa mga yaksha. Buti na lang, bago sila umalis, binigyan ni Devin si Dustin ng space ring. Sa loob ng space ring, mayroong isang malaking bilang ng mga kahanga-hangang kayamanan mula sa langit at lupa. Kasama nito ang lahat ng uri ng mga magic pill. Ang mga tabletang ito ay maaaring gawing muli ni Dustin ang kanyang enerhiya sa real time nang hindi kinakailangang huminto. Tulad ng mga nakaraang laban, mayroon din siyang Phoenix Nirvana skill na makakatulong sa kanya na makabawi sa isang iglap gaano man siya kalubhanan na sugatan. Sa huli, mahigit 1,000 yakshas ang sumugod ng sabay-sabay upang salakayin siya. Kung ikukumpara sa iba pang mga laban, ito ay isang malupit para kay Dustin. Mahigit 20 beses, muntik na siyang bugbugin hanggang mamatay at halos masira ang kanyang espiritual na kaluluwa. Sa kabutihang palad, ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon ay naroon upang protektahan ito. Ang labanang ito ay tumagal ng mahigit 10 araw. Makalipas ang ilang araw, sa isang tiyak na sandali, biglang nagbalik ang mga pangyayari. Kaboom! Sa isang nakakarinig na tunog, ang berdeng yakshas ay sumabog ng sabay-sabay. Naging umaalon na tubig, na tumalsik sa lawa. Ilang sandali pa, yumanig ang lupa at lumikha ng mga alon sa ibabaw ng lawa. Isang malaking berdeng yaksha ang lumabas sa kawalan at lumabas mula sa lawa. Ang mga mata ng berdeng yaksha ay sinindihan ng apoy at naglabas ng napakapangangilabot na aura. Well, napakabuti. Maaari mo talagang patayin ang higit sa 1,000 ng aking mga avatar. Maaari ko nang ipahayag na nakapasa ka sa pagsusulit na ito. The Green Yaksha said in a booming voice habang nakatingin ito kay Dustin. Dumating pala itong higanteng si Yaksha dala ang tunay na pisikal na katawan nito sa pagkakataong ito. Ang mga nakaaway kanina kay Dustin ay walang iba kundi mga avatar lang. Medyo nabahala si Dustin nang maramdaman niya ang nakakakilabot na pag-iiba ng enerhiya mula sa malaking yaksha na nasa harapan niya. Kinakalkula niya na kung hahamunin niya ito ng isang laban, hindi niya kakayanin kahit isang suntok mula rito. Sir, maaari ko bang malaman kung ano ang lugar na ito sa lupa? Alam ko na ang lugar na ito ay bahagi ng Fallen Divine Valley. Ngunit iniisip ko kung maaari mong ibahagi sa akin ang mas detalyadong impormasyon. Bakit lahat ng nilalang na pumapasok ay kailangang dumaan sa mga ganitong pagsubok? Pumunta ako dito para maghanap ng mga kaibigan. At hindi ko intensyon na mang-istorbo o masaktan ang sinuman. Nakita mo na ba ang alinman sa kanila? Sa sandaling mahanap ko ang aking mga kaibigan. Makatitiyak ka, aalis ako sa Fallen Divine Valley. Hindi isang segundo, sinabi ni Dustin sa berdeng yaksha. Sabay wagayway ng kamay at 3 imahe ang lumabas sa ere. Sila ang mga larawan ng Hair, Frost, at Brain. Ang pangunahing layunin ng pagbisita niya rito ay hanapin silang 3. Gayunpaman, ang berdeng yaksha ay nagwagayway ng kamay nito. At ang 3 figure na ginawa ni Dustin ay lahat ng smashed sa mga piraso. Don't you dare talk nonsense with me. Ang sinumang nilalang natatawid sa ating mga hadlang ay dapat tanggapin ang pagsubok at ipasa ito. Walang mga pagbubukod. Walang ibang pagpipilian. Human boy, ginawa mo lang ng mabuti. Mataas ang tingin ko sa'yo. Sa totoo lang, nag-uugat ako sa iyo. Umaasa ako na magtagumpay ka sa lahat ng paraan. Ngunit kailangan mong bigyang pansin ang mga paparating na pagsubok, na magiging mas mahirap. Mas mapaghamong kaysa sa akin. Kapag nabigo ka, iisa lang ang resulta, kamatayan. Sabi ng malaking berdeng yaksha. Bueno, anak, ngayong matagumpay mong naipasa ang aking pagsusulit. Maaari mo na ngayong makuha ang kaukulang gantimpala. Sa tingin ko ay napakahusay mo sa espada. Kaya dadalhin kita sa isang lugar kung saan mas mauunawaan mo pa ang pagiging espada. Kung gaano karaming mga benepisyo ang maaari mong makuha. Ito ay depende sa iyong antas ng pag-unawa. Pagkasabi nyon, iwinagayway ng yaksha ang kamay at naglabas ng malakas na kapangyarihan ng espasyo at oras. Nabumalot kay Dustin na parang ulap ng usok.
Biglang naramdaman ni Dustin na nanginginig ang buong espasyo. At pagkatapos ay nagsimulang umikot ang lahat. Sa isang kisap mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang palasyo. Napakalakas ng layunin ng lugar na ito. Sa sandaling tumayo si Dustin, naramdaman niya ang isang walang katapusang malakas na layunin ng espada. Tulad ng isang malawak na dagat, na tumama patungo sa kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang mga espada na may iba't ibang hugis at sukat na lumulutang sa hangin. Ang bawat espada ay tila may sariling kaluluwa at kamalayan. Libo-libong mahahabang espada na pumupuno sa buong palasyo ay nagparamdam sa sinumang bisita na natatakot at kasabay nito ay namangha. Ang mga mahahabang espada na ito ay gumawa ng iba't ibang tunog. Na para bang sila ay mga buhay na nilalang na may kani-kanyang boses na ginagamit nila sa pakikipagtalastasan. Malapit sa mga espadang ito, may mga tipak ng aura ng espada, pananampalataya sa espada, at sibilisasyong espada na patuloy na umaalon at umaagos. Ang bawat aura ng espada ay may sariling natatanging kulay at estilo. May mga lalaki, may malambot, may matulis, may mabangis, may mabigat, at may magaan. Bukod dito, may mukha sa bawat aura ng espada na nagpapakita ng iba't ibang emosyon tulad ng saya, galit, kalungkutan, at iba pa. Bukod pa rito, tila walang katapusang bilang ng mga malungkot at nagkasala na mga kaluluwa na nagtatago sa loob ng mahabang espada. Umiiyak at tila ayaw talagang manatili doon. Ang may-ari ng bawat espada dito ay isang banal na Diyos minsan. Lahat sila ay mahuhusay na cultivator ng espada at gumawa ng magagandang tagumpay sa swordsmanship. Matapos mamatay ang mga may-ari ng mga espadang ito, ang kanilang natitirang kamalayan ay nakulong sa loob ng mga espadang ito. Sa makatuwid, ang aura ng espada, layunin ng espada at iba pang mga bagay na may kaugnayan sa mga espada na kanilang nilinang noong sila ay nabubuhay ay nakuha rin sa mga espadang ito. Human boy, maaari kang manatili dito at gawin ang iyong pinakamahusay na pag-unawa sa swordsmanship. Mayroon kang isang buong buwan para gawin ito. Kung tungkol sa mga reward na makukuha mo, depende ito sa iyo at sa iyong performance. Baka wala kang mapapala. O baka naman malaki ang kikitain mo dito. Well, gagawa ako ng bilog dito. Ligtas na tumayo sa bilog. Kung aalis ka sa bilog, gayunpaman, maaari kang atakihin ng mga espadang ito. May isa pa akong gustong ipaalala sa iyo. Huwag kailanman maliitin ang mga espadang ito. Ang mga may-ari ng mga espadang ito ay preliminary grade divine gods, medium grade divine gods, o kahit premium grade divine gods. Higit pa rito, dalawa sa kanila ay iniwan pa ng dalawang namamahala na Diyos. Bagamat namatay na sila, karamihan sa mga kasanayan sa espada na kanilang nalinang sa kanilang buhay ay napanatili ng maayos sa loob ng mga espadang ito. At dapat kong sabihin sa iyo na ang kanilang mga kapangyarihan ay nakakatakot. Kahit hindi ako naglalakas loob na guluhin sila. Hayaan mo na kayo. Paalala ni Yaksha kay Dustin habang gumuguhit ito ng bilog sa sahig ng palasyo. Tila tapos na sa kanyang misyon. Nawala ito sa manipis na hangin ng walang isang salita. Naiwan si Dustin na mag-isa sa bulwagan. Pagkaalis ng Yaksha, agad na tumayo si Dustin sa loob ng bilog upang manatiling ligtas sa anumang pag-atake. Hindi pa siya handang lumapit sa mga espadang iyon. Wala siyang pagdududa sa sinabi ni Yaksha. Bilang sword cultivator, ramdam niya kung gaano kalakas ang lahat ng nakapalibot na espada sa hall. Well, this may be a great opportunity for me and I should grab it. Nandito na rin ako. Sana may makuha ako at pagbutihin ng husto ang swordsmanship ko. Well, oras na para gawin ko ito. Bulong ni Dustin sa sarili habang naka-cross-legged sa loob ng bilog. Pagkatapos, sinimulan niyang ilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam. Sinusubukang madama ang mga espada sa paligid niya at magtatag ng komunikasyon sa kanila. Kung nais ng isang tao na makakuha ng isang bagay, kailangan niyang ipasok ang mga espadang ito upang makakuha ng mga insight mula sa mga ito. No way. I died with regret.
I had practiced my sword skills all my life and finally became a medium-grade divine god. Paano ako mamamatay dito ng ganito? Ito ay hindi katanggap-tanggap. Ninakaw na ng aking kalaban ang trono sa akin. Sa aking kawalan. Dapat siyang hatulan ng kamatayan. No way. I don't accept this. Hindi ako kumbinsido. Nabuhay ako ng napakagandang buhay. Paano ako mamamatay ng ganito? Ang mga alulong ay naglalaman ng espiritual na enerhiya ng mga may-ari ng mga espada. Diretso silang tumusok sa kaluluwa ni Dustin na nagpalamig sa buong katawan. Hindi niya maiwasang bahagyang manginig.